much pride, let me say, up to the time they've joined Travel Depot and to this day, but the actual goings on in their business. So with much pride, let me present to you the General Manager of Bear Flair Travel and Tours from our November 2018 batch. Please welcome Ms. Anne, Priscilla, and Mar. A round of applause. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Sorry, sa cellphone na lang ako nag-prepare na sasabihin ko kasi kahapon kasi lang ako natawagan. Hindi ko rin talaga yung I'm Anne Cecilia Mar, General Manager of Bear Flair Travel and Tours. We registered our business last July 2018 and nag-start kami maging fully operational last July 2019 after namin training sa Travel Depot. Our business is located at Salcedo Street, Legazpi Village sa Makati. Pero actually pa lang siya ngayon, virtual office pa rin siya ngayon. Kasi recently lang kasi nag-iipit sa DOT na talagang i-require na kailangan na may office ka. So nandun pa rin kami sa process na naghahanap kami ng location kasi mahirap yung pag-registered ka na kasi mahirap mag-decide ng change address kasi from DTI or actually pag naka-national ka naman walang problema eh. Pero pag sa BIR, sa Mayor's Permit, yung change ng address nun, yung OR mo lahat babaguhin. So, nandun ka pa lang kami sa process na yun. So, currently, hindi pa kami talaga DOT accredited. So, buti na lang, itong January, nakapag-renew pa rin kami ng business permit namin sa Makati. Hindi pa rin kasi ako personally, hindi pa rin talaga ako full-time sa business kasi currently employed pa ako. Kasi pa siya kumbaga kahit na 1 year na kami nag-ooperate, dun sa mismong pinagtatrabahuan ko, nakakakuha din kasi ako ng mga client ko sa mga office mates ko, may clients din ako. Tsaka dumadami yung connection aside dun sa nakukuha ko lang dun sa page namin. So ayun na, tinawagan ako ni Ms. Kay kahapon na in-invite na niya ako na mag-share ng story namin kung paano kami nag-start ng business. So ayun, syempre, thankful naman kami kasi nabigyan kami ng opportunity na mai-share sa inyo. So ayun, medyo mabilis na yung draft na ginawa ko kasi kahapon, nalaman niyo naman maraming cancel flights, diba? So marami kaming clients na nagpaparebook, nagpaparefund. So yun lang yung medyo downside ng na to eh. Pero syempre, kasama talaga sa service na pinoprovide natin yun yung mga ganong scenario. So, our company's biggest achievement so far is almost 99% of our clients in the whole year na yun, wala kaming natanggap na complaints. And then, nagkaroon man kami ng mga problema with the help of our tour operators, locally, tsaka international. Naayos namin yan kasi may case kami na, for example, ito yung itinerary na binigay mo sa client, ito yung masusunod. Nung nandun na sila sa Hong Kong ma'am, bakit sa itinerary natin, Disneyland ko bukas, pero bakit papunta na kami ngayon ng Disneyland after ng city tour? So, in-expect nila whole day Disneyland sila. So, syempre ako, tinawagan ko yung tour operator namin sa Hong Kong. Maganda naman yung service nila sa amin. So, on the spot na yun ng araw na yun, instead na i-drop sila ng Disneyland, hinatid na lang sila sa Shinshashi para the following day na yung Disneyland nila. So yung mga ganun scenario, hindi may iwasan na on the spot, gagawa ka ng paraan para, kasi once na mag-complain si client, kahit na si tour operator yung may kasalanan, ikaw yung, magbabano ka ng reklamo. So ayun, then sa 1 year na yun, nagbibigay din kami sa mga clients namin ng mga pros and cons na okay, tsaka reminders bago sila umalis na ganito mama, papunta kayo
item, ganyan. So, natuwa naman yung client namin kasi yung ibang mga nakasabay nila, sinasabi nila sa akin na, thank you ma'am kasi yung ibang tour operator, hindi naman kami nire-remind ng ganyan. Kasi buti na lang na-remind mo kami, ganyan. Tapos, yung natapos din namin yung taon na yun na yung training namin, yung capital namin na na-provide, nabawi na rin namin yun in 1 year. Kahit na hindi kami full-time. I could say na this last year, na kumbaga na-survive namin siya with flying colors. Tapos, you may visit also our FB page para makita yung yung comments, reviews ng mga naging clients namin, tsaka yung mga in-offers namin. Kasi mostly in-offer namin lahat, international tours, local, cruise, tsaka mga visa, documentation, ganyan. Yung mostly mga tour packages, ay yung mga bookings namin, mga FITs lang. Pero marami siya mostly Hong Kong kasi yung tour operator namin sa Hong Kong, binibigyan niya sa amin ng sobrang mura lang. Yung sa halagang 12,000, all in na. May naka-Hong Kong Airlines ka na, may Philippine Travel Tax ng kasama, 30 kilos na check-in baggage, may city tour ka na, may hotel, may food, ganyan. So yun yung best seller talaga namin, yung Hong Kong. And then recently lang, last December, meron kaming group booking sa yung avatar package namin sa China. Family sila. Ayun, natuwa naman sila kasi 5-star yung hotel nila. Tapos yung tours nila doon, nag-enjoy din sila. Pati yung food. And then yung buong tour talaga nila, nag-enjoy silang lahat. Tapos meron din akong naging client na 2 anak sila ng isang hospital director na wala kami connection or what. Sa page lang talaga namin, nakuha namin sila. Nagkaroon ng case na nagkagulo din sa itinerary sa Dubai na, ma'am, bakit iba yung binigay sa amin itinerary dito? Iba to dun sa napag-usapan natin na binigay niyo sa amin. So, tinawagan ko na naman yung supplier namin, yung tour operator namin sa Dubai. At ang nangyari na lang, niresolve na lang na yung tours na yon, kahit hindi kasama sa pinayaran, binigay na lang nila ng libre, tapos dinagdag yung talagang dapat makuha nila. So, syempre, kung si client, natuwa naman kasi nakuha na nila yung tour nila, nadagdagan pa sila ng free tours. Tapos, dito kasi sa business na to, marami talaga tayong competitors, lalo na yung mga online travel agencies. Uso na kasi yung FB boosting, ganyan. Tapos, sige, pababaan kayo ng presyo, ng price. Sa'yo, mababa, sa kanya mataas, minsan, gano'n, iba-iba. Pero kasi, marami na akong na-encountered na clients na sasabihin nila na, ang mahal sa'yo, bakit sa iba, mas mura, ganyan. Pero marami din naman yung yung kahit na mas mahal sa'yo, ikaw yung pipiliin nila. Kasi, yung minsan, hinahanap kasi ng clients na yung responsiveness mo sa mga inquiries nila na kapag nag-inquire ka, nasasagot mo, bawat tanong nila, nasasagot mo, yung pasensya mo na, yung gusto mo nang kikikil ka na kasi pagod ka nang kakasagot, pero sinasagot mo pa rin sila ng maayos, na kahit nakailang revise ka na ng quotation, naka 10 beses ka na, naka 20 times ka ng quotation, in the end, gusto mo na sumuka pero tumutuloy pa rin sila sa'yo. Kasi, parang na-appreciate nila yung pasensya mo, yung gusto mo talagang i-provide sa kanila yung service mo. Sabi nga sa amin during our training with Travel Depot na yung client, kapag nag-increase ka, huwag mong bibitawan yung pag nag-inquire sila, binigay mo quotation, tapos na hindi dapat. Dapat kukumustahin mo sila, dapat tatawagan mo, i-follow up mo. Tsaka, kahit during their tour, na tipong nandun na sila sa pununtahan, dapat i-monitor mo pa rin sila. Kumbaga, makakampante ka lang kapag nandito na sila sa Philippines or kung saan mang destination sila galing. Paano ba nakatulong sa amin si Travel Depot? Noong una kasi, nag-try ako na
sarili. Yung mag-aral ako mag-isa kung paano ko i-operate yung business namin. Nag-try ako maghanap ng suppliers online. Nag-email, local siya international. Pero hindi siya ganun kadali. Sobra. Kasi isipin mo, paano mo malalaman na itong supplier na to is legit? Paano kung nagbayad ka na sa kanila, tapos pagdating ng client mo dun sa pupuntahan nila, wala pala silang tour. Wala pala silang susundo sa airport. Sino yung irereklamo ng client mo? Kayo yung hahabulin nila eh. Kumbaga yung tour operator sa, halimbawa, sa Hong Kong, hindi naman yun ang hahabulin nila kasi hindi naman sila doon direct nag-book, kundi sa'yo. Kaya kumbaga hindi siya ganun kadali. Tsaka, naka-experience din ako dun na may nagpabook sa akin ng ticket from Kuwait, papuntang Maynila. Binook ko siya online. Kasi syempre, wala pa naman akong alam sa mga access na yun eh, pag nasa travel agency ka na. Binook ko siya sa website ni Qatar. And ginamit ko yung credit card ko. Binook ko siya. Nasa South Korea pa ako nun eh. Binook ko siya, gamit lang yung cellphone ko. Hindi ko na pinansin after nun kasi ang ina-expect ko parang setback tsaka pal lang yun eh. Parang pag nag-book ka na, nabayaran mo na yung client, naibayad mo na, okay na yun. Pero hindi pala. Kasi pagdating ko dito sa Philippines, the following day kasi yung alis niya, tumawag sa akin ng mga 2 a.m. Hindi siya pinapayagang mag-board ng plane. Hindi siya pinapayagang mag-check-in. Kasi hinahanapan siya ng authorization dun sa credit card. So in short, na-upload yung pasahero. Hindi na ako nakatulog na kasi matataranta ka talaga kasi ikaw yung nag-book nun eh. So kinabukasan, hindi na ako nakatulog. Alas 7, dumiretso na ako ng office ng Qatar Airways. Nirebook ko yung flight niya ng araw na yun. Siyempre, at may cost na. So yung mga ganong scenario na yung pagkakamali mo, aside sa pera, na aabonohan mo, masisira ka pa sa client mo. So after nun, nag-decide na ako di ba July kami nagpa-register, nag-decide na ako na mag-train with Travel Depot. And then yun nga, nakahabol naman ako sa November batch ng 2018. So, sobrang naging thankful ako kasi ang dami mo talaga matututunan from day 1 hanggang end. Kapag nag-training kayo, wag kayong mag-absent kasi talagang from day 1, lahat ng topics na yun sobrang importante na kapag nandun na kayo sa operation, lahat yun mai-apply mo talaga. Tapos, lalo na yung pag si Ma'am Sharon yung nagsalita sa harap, talagang kami lahat nakatingin sa kanya kasi lahat ng sinasabi niya may sense eh. Lalo na ako kasi before ako umattend, nag-try na ako mag-operate mag-isa eh. Talagang inano ko siya kasi nga, tama yun. Kung ginawa ko pala to, hindi ko na sana na-experience yung ganung pagkakamali. Yung mga ganon, kasi talagang during the training, hindi lang yung mga terminologies yung matututunan mo eh. Pati yung mga actual experiences talaga nila na ikaw mismo ma-prevent mo nang maranasan yun. So yung halimbawa yung mga terms nila na yung packs, for number of packs, saka yung mga sinasabi nila times 3, plus 1, plus 1, plus 1. Ayun, sa training ko lang din nalaman yung mga ganun eh. Tapos yung yung sa airline arrangement, yung mga terms, mga IATA codes, yung mga MNL na yan. Tapos yung dapat kabisado mo yung mga airlines, yung mga segments, ano ba yung segments na yan, yung 2 segments, open job, mga ganun. Madidiscuss din yun during your training. Tapos yung sa mga yung mga child age, yung mga considered as adult na, yung dapat yung mga details na makuha mo sa client bago mo sila i-book. Hindi lang porke binigay na sa yung name nila, saka birthday, okay na yun. Lalo na kapag international, kailangan marami kang makuha mo ng details sa kanila bago mo sila i-book. Talagang hindi pwedeng book ka lang ng book. Kasi may mga cases na kailangan bitawan mo. Hindi mo sila yung pwedeng, okay na yan, basta nagbabayad sa'yo. Hindi. Kasi may mga cases na kapag ginawa mo yun, tinuloy mo yun, ikaw yung tatamaan sa huli. Kasi may mga cases kasi napapabook lang. Yung pala, hindi pala tour yung gusto nilang gawin.
parang gagawin daan ka lang kasi mag-work sila, ganyan. Tapos yung sa land arrangement din, tuturuan ka din na magbasa ng tariff, paano basahin yung tariff ng hotel kapag yung difference ng local, pagbasa ng local versus sa international, may ganun yun. Kasi may isang hindi ka lang mabasa dun sa tariff nila. Malaking bagay na yun kasi pwede ka nang, pag foreign passport holder pala, may ganito palang charge. Hindi mo nasabi sa client mo na may ganong charge. So paano yung way mo sasabihin na, ma'am, mayroon pa palang ganitong additional. So medyo mahirap siya. Pero yung mga yun, lahat yun talaga, matututunan talaga yun sa training. As in talagang may kayo gagawing parang practical kung paano mag-book lahat yun. Tsaka yung sa mga cruise, i-discuss din na yung mga kinds ng cruise, ano pa ba yung mga hindi lang siya yung, meron din palang tinatawag na cruise to nowhere, lahat yun. Tapos yung corporate accounts, overview, paano yung tamang pag-market ng business nyo. Tsaka yung mga, yun nga yung nagustuhan ko din yung sharing of experience. Kasi lahat ng training na yon sa bawat topic na dinidiscuss namin, may na-share din sila na experiences na may iwasan mo na kapag nag-ooperate ka na. Kumbaga yung nung mag-training ako with Travel Depot, na-realize ko na worth it talaga siya kasi kumbaga yung matututunan mo kapag proper train ka talaga, mas paglabas mo sa Travel Depot, pagka-graduate mo, mararamdaman mo na mas confident ka na i-operate yung business mo. Alam mo na kung paano yung tamang pakikipag-usap sa supplier. Alam mo na yung tamang proseso. Paano ka makikipag-usap sa kliyente mo, sa clients mo. Paano yung proseso ng booking. Ano yung dapat ibigay mo, ano yung dapat hindi, ano dapat yung kunin mo sa kanila. Lahat yun natutunan ko dito nung nag-train kami. Saka kasi kumbaga after ng training, hindi naman natatapos din yung service ni Travel Depot eh. Meron kasi sa amin, meron din kami after na group, nagkaroon kami ng Viber group na pwede kami magtanong kasi syempre, iba kasi yung nag-aral ka lang dito, iba yung actual na yung ginagawa mo eh. So talagang magtatanong ka talaga. So may case noon na January, December, January, nag-operate na talaga kami kasi nakakuha na kami ng list ng reliable supplier. May case ako na may binok ako ng Hong Kong. 12 midnight, tumawag sa akin, may iyak yung client, sabi niya, ma'am, nawala po yung binili ko sa Disneyland dito sa hotel. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ko, natatanata ako kasi paano ko sasabihin yun. So, nang middle night na ito, tumawag ako nag-chat ako sa Viber group namin. Sabi ko, magpa-help po, may problema ako ganyan. So, tinawagan ako ng Sharon. Sabi na ako kasi naiyak ako. Sabi ko, ano gagawin ko ganyan? Sabi nga ito, kapag tinulungan niya ako, sino dapat, ganito mama, ganito yung sabihin mo sa kliyente mo. Ito yung gawin niya, ito yung tatawagan niya, ito yung So parang kumbaga, natatanata na rin ako nun eh. Kumbaga, hindi lang si client yung napakalma that time, pati ako napakalma din nun kasi, ayun nga. So iba rin, kumbaga, hindi lang training yung talagang tinutulong nila, pati yung pag-guide nila habang nag-start ka parang during your operation, nabibigay din nila sa'yo. Kasi dito sa business na to talaga, pagka wala kang proper training, mahirap magsimula, hindi mo talaga malalaman kung paano mo siya sisimulan. Kumbaga yung cost lang, hindi lang cost hindi lang pera, yung involved. Kasi yung clients mo eh. Kumbaga service kasi yung pinoprovide mo, dapat alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung service na pinoprovide mo. Kasi bilang client, bilang customers, mararamdaman mo naman kung yung nagbebenta sa'yo, yung nag-offer ng service, alam niya, yung sinasabi niya. Alam niya yung binibenta niya sa'yo. Yung advice ko lang, siguro sa pagsisimula nyo, mararamdaman niyo yan kasi ako naramdaman ko.
yung parang gusto ko nang sumuko, bakit gano'n, wala naman nabubuk. Bakit wala, ang dami nag-i-inquire sa akin, pero wala naman nabubuk. Pero ano syempre, dito kasi kailangan talaga mahaba din yung pasensya mo. Kumbaga, kung sino yung ang talo dyan, yung unang susuko. Kasi, hindi, ang clients naman kasi, hindi naman siya sa'yo lang nagtatanong eh. Marami ang tinatanungan. Ngayon, kung ikaw yung matyagang magtanong, mag-follow up, ma-appreciate ng kliyente mo yun eh na, sige, dito na nga lang ako kahit na mas mahal siya ng 500. Kasi, mas appreciate ko. Alam ko kahit nag-book ako, hindi naman niya ako iiwanan na pag na-book. May kasing kami gano'n kasing agency eh. Pag na-book mo na, okay na, tapos na yun. Hindi ka na makakapagtanong. Parang pag tinanong mo na, hindi ka na papansinin. Kumbaga kami yung service namin, hindi natatapos. Yung service dapat na pinoprovide nyo, hindi dapat natatapos na nabook mo na. Kailangan talaga mamonitor mo sila hanggang makabalik. Kasi yung feeling din na yung sa dinamit namin ng revision na ginawa nyo ng quotation, na na-close mo yung deal, tapos na-provide mo yung magandang service sa kanila, iba yung fulfillment sa'yo kasi mararamdaman mo na sulit yung pagod mo kasi na-provide mo sa kanila yung quality of service na hinahanap nila sa agency. Saka huwag ka rin matatakot sa clients mo na magtanong kung kumusta yung naging tour nila. Kasi mararamdaman mo din parang ayoko magtanong, baka mamaya pangit pala yung sabihin. So pag ganun, dapat malaman mo rin kung pangit ba, may pangit po sa service mo, may pangit sa service ng tour operator mo, kasi rin yun eh, parang a way of, para mag-improve pa yung service. Tapos yung tour operator mo, masasabihan mo rin na, ma'am, sir, ganito, ganyan, ganito yung feedback ni client eh. Malalaman din nila kasi, yun eh, parang way of improvement na. Tapos yun, sa training, kumbaga kapag umattend kayo ng training, syempre, huwag nyo rin i-expect na once na na-train na kayo dito, okay na yung lahat. Kumbaga, paglabas nyo dito, doon pa lang magsisimula yung talagang totoo eh. Kumbaga, maraming tulong na mabibigay during your training, pero paglabas nyo, kayo pa rin yung magtatrabaho kung paano nyo siya i-apply sa actual na scenario. Kumbaga, kailangan mo pa rin siyang trabahuhin at pag-aralan paglabas. Hindi lang during ng training. Tsaka dito sa industry na to, marami kang mamimit na mga new friends during the training. Kayo, yan, magbubuo kayo ng na, ganito, pag may client ako, bigay ko sa'yo, ganyan, may encounter nyo. So kami kasi, sa batch namin, may mga gano'n na din kami. And then, makaka-experience kayo yan sa mga product updates, attend kayo, product update ni Travel Depot, product update ng ibang mga suppliers, wholesalers, tapos ng mga tour operator. Pag marami na kayong mga bookings, may case na si tour operator, invite kayo sa mga product presentations nila. Nagbibigay sila ng mga freebies eh. Like kami, umattend kami doon sa isang supplier namin. Nakakuha kami ng land arrangement ng 4-star sa Hong Kong. Tapos recently lang, last December, na nakapag-book ako ng Avatar ng package, in-invite ulit kami ng presentation ng another location sa China. Nabigyan din kami ng package tour for 2 packs. Kasama na yung airfare. Talagang all-in na siya na binigay sa amin. Kaso dapat next week ang alis ko. Kaso, kailangan na-reschedule kasi cancel nga yung lahat ng flights sa China. So, marami kayong, kumbaga, yung mga suppliers ngayon, marami kayong makukuha. Pag nag-book kayo, nabibigay sila ng free. Kapag may meron sila ng 15 plus 1, 10 plus 1. So, yung plus 1 nila, depende sa inyo kung kayong gagamit or bibenta mo sa kanila. So, marami siya. Tsaka yun nga, mga freebies na ikaw mismo makakakuha ng discount, lalo na kung traveler ka. May enjoy mo talaga. Tsaka, pag ikaw mismo yung traveler, mas madali mo rin siyang ibibenta sa mga client mo. Tapos yun,
Ayun na nga, tulad nga nasabi ko, marami na rin talaga mga travel agencies all over the Philippines ngayon. Mahirap din talaga makapag-compete, pero marami din naman kasing mga traveler na gustong mag-try ng iba muna eh. Kasi, kumbaga, tulad nga ng sinabi during our training din na hindi naman talaga yung mismo yung product yung binibenta mo doon. Hindi yung service mo na ipoprovide mo sa kanila, yun yung binibenta mo. Kumbaga, kung mas mahal sa'yo, mas mura sa kanila, pero yung quality ng service mas maganda sa'yo, doon mo sila mabibit. Yun. So, tulad nga yun, tsaka yung may mga, sabihin na natin na maraming, lalo na millennials, gusto nila mag-do-it-yourself nila, mga DIY tours. Pero marami pa rin naman talagang naghahanap ng package tours na lang yung gusto, o sa agency na lang kukuha. Kasi yung difference na nun, wala na akong isipin, wala na akong intindihin, hindi na ako maghahanap kung sino hotel yung hindi na ako maggagawa ng itinerary ko kung ano yung direction papunta sa ganito. Hindi ko na kailangan yung Google Maps ko para hanapin yung location na pupuntahan ko. Kasi, pag sa travel agency ka nag-book, tas package for yung kinuha mo, sasakay ka na lang. Uupo ka na lang, pagbaba mo, nandun ka na sa tour mo, tapos matutulog ka na lang, uwi ka na, ganon. Kumbaga, mas less, kumbaga, enjoy yung tour mo pa ganon. Kaya marami pa rin naman talaga na sa travel agency na kumukuha ng package instead na mag-DIY sila. So, last 2018, nakaupo lang din ako, tulad nyo, na ganyan. Nakikinig lang din ako sa mga speakers. Siyempre, nangarap na sana matupad yung dream ko na magkaroon ng sariling travel agency. Kasi, as a traveler, aside sa gusto kong ibenta yung service ko, gusto ko rin ma-share yung experiences ko bilang sa mga pinupuntahan ko. Tapos, so far, sa ngayon, sa 1 year ng sa 1 year namin sa industry, marami na rin kaming clients. Kasi sa simula mararamdaman nyo kasi na na nagda-doubt yung clients mo sa inyo, legit ka ba? Yan ang laging tinatanong sa iyo, legit ka ba? Paano ko malalaman kung legit ka? Ganyan. So, pag kailangan lang talaga mahaba yung pasensya mo kasi mahirap kunin yung tiwala ng clients mo eh. Siyempre, kahit na nakakalagpas na kami ng 1 year sa industry na to, hindi pa rin natatapos yun doon kasi nandun pa rin kami sa learning stage pa rin, nasa work in progress pa rin. Kumbaga, from time to time, may bago kang mag-experience na hindi lahat nasa libro, hindi lahat nasa training manuals. So, malalaman mo lang siya by experiencing it yourself na. So, ayun, as long as you have the desire, you are motivated, and have the passion, you will strive to do your best in this business para maging successful. Sabi nga nila, do yourself and God will take the rest. Ayun lang. Thank you. Thank you, Miss Anne.